Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sapagkat sinugo ako ni Kristo hindi upang magbinyag, kundi upang mangaral ng mabuting balita. Ipinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng pananalitang batay sa karunungan ng sanlibutan, upang sa gayon hindi mawala ng kabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa krus. Sa mga napapahamak, ang aral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan. Ngunit sa atin na mga iniligtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at pawawalang kabuluhan ng katalinuhan ng matatalino. Ano ang kabuluhan ngayon ng marurunong, ng mga eskriba, ng mahusay na debatista sa daigdig na ito? Ipinakilala ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutang ito ay kamangmangan. Sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya itinulot na siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng karunungan ng sanlibutang ito. Sa halip, minarapat niyang ang mga nananalig sa kanya'y iligtas sa pamamagitan ng mabuting balita na aming ipinangangaral, ngunit ipinalalagay naman ng sanlibutan na isang kahangalan. Ang mga Hudyo'y humingi ng kababalaghan bilang katunayan, karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego. Ngunit ang ipinangangaral namin si Kristong ipinako sa krus. Isang katitisuran ng mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hintil. Ngunit sa mga tinatawag ng Diyos, maging Hudyo o Griego, si Kristo ang makapangyarihan at karunungan ng Diyos, sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungang hindi kaysa lahat ng karunungan ng tao, at ang inaakala namang kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa lahat ng kalakasan ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pagdidebate ay nakakaakit. Dito nakikita ang ating galing. Masarap na matalo ang iba at makalasap ng tagumpay kahit na sa debate lamang. Mainit ang mga debate ng mga fans ng mga artista at ng mga basketball teams. Ibig natin ipakita na mas magaling ang ating sinusuportahan. Nandyan din ang pagdidebate ng mga politiko. Madalas na uuwi ito sa panghihiya sa kalaban. Pero may nakukumbinsi ba dahil sa debate? Mas lalong umiinit ang ulo natin laban sa kalaban. Kaya wala ring patutunguhan ang debate tungkol sa relihiyon. Hindi tayo makakakumbinsi sa mga tao na kumbinsido na sila sa kanilang paniniwala. Kaya sinabi ni San Pablo na siya ay dumating hindi upang magpahayag ng katalinuhan ayon sa mundo. Nakikilala natin si Jesus hindi sa pamamagitan ng makamundong katalinuhan o sa pamamagitan ng pagdidiskusyon. Ang mga Griego ay naghahanap ng karunungan. Ang mga Hudyo naman ay naghahanap ng kapangyarihan. Ngunit ang pahayag at ipinangaral ni Pablo ay si Jesus na ipinako sa krus.
Ito ay kahangalan para sa mga Grego. Kung matalino siya, hindi siya mahuhuli at mapapatay. Hindi siya wise, kaya siya ipinako sa krus. Yan ang pag-iisip ng mga Grego na makamundong katalinuhan ang hinahangaan. Para naman sa mga Hudyo, ang pagkapako kay Jesus sa krus ay patotoo na mahina siya. Kung siya ay malakas at may kapangyarihan, makatatataka siya. Hindi siya magagapos ng mga Romano at matatalo niya sila. Kaya si Jesus ay nakapako sa krus, ito'y tanda na mahina siya. Pero para sa ating may pananampalataya, si Jesus na nakapako sa krus ay ang karunungan ng Diyos at ang kapangyarihan ng Diyos. Karunungan ng Diyos, nakapako ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Nakapasok na ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Hindi na sa pamamagitan ng kanyang utak, kundi sa pamamagitan ng kanyang puso. Dito pinatotohanan ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin, na siya ay namatay para sa tao. Kaya tayo ay kumapit sa Diyos dahil mahal niya tayo. May ilang mga tao na attracted sa karunungan o katalinuhan ng Diyos. Pero ang karamihan ay attracted sa kanyang pag-ibig sa atin. Marunong si Jesus na pumasok sa puso ng tao. Yan ay ang pag-aalay niya ng sarili sa krus. Si Jesus na nakapako sa krus ay tanda ng kalakasan ng Diyos. Gayong kalakas ang pag-ibig ng Diyos na siya ay nanatili sa krus hanggang mamatay para sa atin. Hindi ang pako ang nagpanatili kay Jesus sa krus, kundi ang pag-ibig niya sa atin. Kaya tama ang sinulat ni Pablo. Inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungan, higit kaysa karunungan ng tao. Ang inaakala nilang kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa lahat ng kalakasan ng tao. Pagpupuri at pasasalamat ay nararapat sa iyo, Panginoong Hesus. Marunong kang akitin kami. Malakas ka at napagtagumpayan mo ang aming kasamaan. Ipinakilala mo sa amin ang karunungan at lakas na galing sa iyong pagkamatay sa krus para sa amin. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.